Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na ibinulgara si Buying. Nako, ombudsman kumanta na. Ayan mga kababayan, Rimulya Bistado. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong Kamara, itong House of Representatives, mga kababayan, no? Ito po ang balita mula po sa News 5, nako. Kasi meron po nag-motion, no? Si Chel Jokno, nag-motion po siya for zero program funds, pero denied, sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting, tinutulan ng Kamara ang motion ni Akbayan Representative Chel Jokno na tanggalin ang proposed and program funds sa panukalang 2026 national budget. Ayan. O yan mga kababayan, tumutol syempre. Tututulan ng mga buwaya yan . Kasi 'di ba? Saan program funds po sila kumikita? Itong mga inserted, no? Mga insertion diyan sa flood control anomalies na yan, flood control projects, ay galing naman po yan sa program funds mga kabayan. Saan pa kukuha ng mananakaw ang mga tunggristahan? Nagpapahalata lang itong mga tunggrista no? Na talagang kailangan nila yung unprogram funds for them para makapagnakaw sa ating gobyerno. Nako mga kabayan Malungkot ang mga aray ko po. Pero hindi naman nagtagumpay. Denied nga . Tuloy ang ligaya ng mga buwaya. Ayan paano hindi liligaya? No? Isa lang ang mga pag-iisip nito. Ang makapagnakaw sa kaban ng bayan mga kababayan. No? Grabe. Imbis na tumulong, pinagsasamantalahan pa ang ating bayan. Alright, ito pa. Pasadahan pa po natin, eto kaya pala si Bronner mga kaubayan malamig no sa mga issue patungkol sa ating gobyerno. Kasi eto sa Net25, eto sabi po dito mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang kabuuan na military ghost projects. Ayan. Napag-alaman ng Net25 na ang military pala ay may ghost project din na nagkakahalaga ng 15 billion simula 2023 hanggang 2025. Aray ko po. Kaya naman pala ganoon, di ba? Sabi nga sa nag-comment dito, paano na tayo nito? Sino pa magtatanggol, di ba? Sabi po ni Richel Tariao, kaya pala sunod-sunuran si General Bronner kasi busog pala sa nakaw. Aray ko po. Ghost government gani. Oo nga ni mga kaubayan. No? Matagal nang kurap ang AFP. Saksi ako niyan. Nako po. Grabe na tong bangag admin na to. Sobra-sobra na. Biruin nyo. Sa Department of Health, mayroon din po anomalies. Dito pero wala tayong pandemic Ano pa kaya kung nagkaroon ng pandemic sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., no? So balik tayo dito sa AFP mga kabayan. Sino pang magtatanggol sa atin kung nabayaran ay nakakurako ano bang tawag dito? Nabayaran, nakapagnakaw, Anyway, kaya pala malamig kayo sa mga sigaw ng taong bayan, di ba?
Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Representative Ronnie Puno. Sabi niya po dito, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipa-impeach si President Marcos. Wala talaga. Because I think, sabi niya, because I think, honestly, he's doing a good job. Aray ko po. Mag-resign ka na, Puno. If you think President Bongbong Marcos Jr. is doing his good job, if you think President Bongbong Marcos Jr. is doing a good job, mag-resign ka na po kasi hindi po yun ang nakikita ng taong bayan. Akala ko ba representative ka ng bayan, ng taong bayan, di ba? You are there to represent the people. Yan ba talaga ang sinasabi ng taong bayan? Or yan ay sa iyo lang, pansarili mo lang. Di ba? Because people think, no? Nagkanda leche-leche po ang ating bansa sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. And you are saying that he is doing a good job. Aray ko po. Di ba? Sa bagay, kapag kasi ikaw ay bulag sa katotohanan, ikaw ay bingi sa katotohanan, no? May something yan di ba? May ano yan, may barrier yan, may barrier, di ba? Ano kaya ang nito? Ano kaya ang barrier dyan, mga kabayan? Baka kaya hindi mo nakikita ang katotohanan kasi may nasisilaw ka, di ba? Nasisilaw ka po. Aray ko po. Sip-sip pa more. Baka gusto mong, ano ka ba? Attorney ka ba? Kasi kung attorney ka, baka ilagay ka sa Department of Justice. Diba? Gusto mo ba nang maiangat ka sa posisyon? Kaya ganyan kayo, no? Anyway, ano pong inyong masasabi niyan? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Representative Ronnie Puno? Yan. At eto pa mga kabayan, eto ang matindi. Sabi po ni Mayor Magalong, eto, zoom in natin Mula po sa Daily Tribune, sabi po dito, records show that Kimbo, si Stella Kimbo, that Kimbo implemented 4 infrastructure projects in her district through companies owned by controversial contractor couple Sara and Curly Diskaya. Ayan mga kababayan. Ayan po yan kay Mayor Magalong Aray ko. Paano? Ay sa bagay, it justify, no? Kung si Kimbo ay may kontrata sa Diskaya at kinurap nila yung pondo, budget, it justify, no, sa lifestyle ni Kimbo. Ikaw ba naman? Paano ka makakabili ng mamamahaling bag, sing-sing, damit at iba-iba? Kung wala kang ginagawang anomalya, wala kang ginagawang kalokohan sa gobyerno. Kasi kung sabi nga, diba, nung pumutok po yung issue, I mean, nung tinitira po ng taong bayan si Kimbo, sabi ng taong bayan hindi naman ganun yan diba? Biglaan po yung kanilang yaman, di umano. Kaya there is a possibility, no, na talagang corrupt nga talaga si Kimbo. Magnanakaw nga talaga si Kimbo. There is a possibility, mga kaubayan. No? Sana ipatawag din si Kimbo ng ICI, no? Yung Independent Commission for Infrastructure. Ayan ano po ang inyong masasabi diyan? Nako, si Kimbo, tahimik si Kimbo ngayon pero ganito pala ang galawan nila noon. Ayan mga kaubayan. Ito pa, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video kasi natuwa lang ako sa post na ito. Ito mga kaubayan, i-share ko na rin sa inyo. Sabi po dito ni
Ma'am Crisette Chu, political vlogger. Ayan mga kaubayan. Last year, walang malaking disaster. Pero bumabaha ng ayuda dahil pa eleksyon. Now, sunod-sunod ang sakuna. Walang maibigay. Pati bigas, binibenta pa. Sa mga biktima. Aray ko po, totoo naman. Diba? Totoo naman mga kaubayan. Maaaring kayo. No, nasaksihan nyo kung paano bumaha ng ayuda last year kasi papalapit nga ang eleksyon. Pero ngayon, sa mga nabibiktima ng, sa mga biktima ng sakuna, di ba? Binibenta pa yung 20 pesos per kilo na bigas. Instead na ibigay na lang. Pero yun yung tulong nila eh. Yun po yung sinasabi nilang tulong. Nako po. Parang para sa akin parang dinadown, no? Parang iniinsulto pa nila yung taong nasalanta na nga ng sakuna, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Umano'y abuso at tangkang cover-up para kay Remulla, ibinulga isang anonymous letter na mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang kumakalat ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman, ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ayon pa sa kanya, ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura na niya ang kung sino-sino mang empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umani pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Aniya, hindi din namin maintindihan kung bakit ginagawa ni Acting Ombudsman ang lahat para lang ma-dismiss ang mga kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana'y mauna. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo. So ito lang mga kabayan, no? May ginawa na po bang aksyon ang gobyerno patungkol po dito sa reklamong ito? Di ba? I think wala. Ito, correct me if I'm wrong, parang wala eh. Wala tayong narinig patungkol po dito sa reklamong ito. Kung ano na, kumusta na ito. Di ba? Pero, pagdating po sa vlogger na nag-post lang, okay, patungkol kay President Bongbong Marcos Jr. ay hinuli po ng NBI. Di ba? Ang bilis eh. So meaning mga karabin natin, klarong-klaro po ang sistema ng gobyernong ito. If you are against, but you are only expressing yourselves or tinatawag nating freedom of expression or freedom of the press, ba? Pag ginagawa mo yan at sa tingin ng gobyerno ay talagang sila dihado, ay yun ang mangyayari, di ba? Pero kapag ganito naman, concerned citizen, patungkol sa isang opisyal ng gobyerno, wala man lang tayong narinig. Kumusta? Pinatawag ka na ba? Kinumusta ka na ba dyan? Kasi nga po, di ba? Ginagamit nila Ginagamit po nila. Lupa mula sa kaniyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya ba nitong i-dismiss ang kaso laban kay Remulla. Bukod dito, ikinagulat rin ng mga empleyado na magkaklase pala sa UP Law itong si Remulla at ang asawa ni Vargas. Sa huli, pariing panawagan ng mga empleyado. Yan, conflict of interest mga kabayan. Aray ko po, ang daming foul dito mga karabin natin. Pero wala lang sa government, wala lang sa gobyerno. As long as magbi-benefit sila
sa kung ano mang gagawin ni Vargas. No? Yun talaga. Kita nyo naman ang result. Solido ang resulta. Walang kahirap-hirap. Diba? Ombudsman agad si Remulla. Biruin mo, there are, diba, marami pong mga most qualified doon sa mga nagano kasi coming from the judiciary. Yeah? We know, attorney po ito si Remulla, but what I'm trying to point out, yung sana nga, walang bahid ng pagiging politiko ang nilagay dyan. Kasi independent body ang ombudsman. Diba? Independent po yan. Paano ngayon kung mapipicture out nyo naman, di ba? Kung anong mangyayari if ang namumuno sa ombudsman ay, di ba? Politiko. Sino po ba ang binibigyan o iniimbestigahan ng ombudsman? Sino po ba ang pinaparusahan ng ombudsman? Diba? Mga politiko. Ngayon, paano kung si kumpare, diba? Si Panyero ay nalalagay sa alanganin? They can bend the law. Yun ang sabi nila eh. They can bend the law to please the people. Aray ko po, baka sa panunungkulan ni Remulla, no? Hindi lang mabali ang batas. Ito ay opinion lang natin based on what they have said last time, di ba? Na they can bend the law. Sabi nga ni Remulla, ang batas daw ay parang ruler. You can bend, no? But you cannot break. Paano yung ruler na puputol yan minsan eh? Di ba? Pag malakas na ang pagkaka-bend mo. If you bend it totally, di ba? Yung bang. Ibig sabihin, mabibreak mo yung law. At wala naman po nasa batas ba natin to bend the law? Wala naman You have to follow the law. Yun ang nasa batas. Follow the law. Walang nakalagay sa batas natin na you can bend the law. Ay, mga pala kayo eh. Pag kaya nyo, like for example, doon sa vlogger na yun, you can bend the law. You can consider. Because of what's happening to the country, di ba? Nailabas niya yung ganung galit niya kay President Bongbong Marcos Jr. Na-bend nyo ba yung law? Hindi, kasi against sa kanya. Di ba? Yun lang ang masama. Because itong bend the law na ito, no? Bending the law, ay nagagamit nyo lang sa mga kalaban. Pero pagkakampi, wala, yan? I mean, pagkakampi ninyo, bend the law, no? O pag kalaban ninyo, follow the law. Aray ko po. Hirap nyong intindihin sa gobyerno. Diba? Gobyernong nagpapatupad at gumagawa ng batas. Sila rin ang bumabali, no? Ng batas to please the people. Aray ko. Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.